Ang cute po ng aso, kaya lang nakakatakot. Ayun, ang laki. Siguro po, ewan ko anong aso yan. Parang kamukha nung alaga ng kapatid ko. Kaya lang puti yun sa kapatid ko na parang dirty white. Ang cute po ng aso, di po ba? Ayun siya, si Blacky. Hello po mga kuracha, good morning! Kamusta po kayong lahat? Nawala po ako ng mahigit 2 linggo, nagbakasyon, nagpakasarap, namasyal kasama ang mga kapatid at si Don P. Sobrang blessed po natin para magawa lahat yan. Sobrang saya po pero nakakapagod at magastos. Yan po ang realidad ng buhay. Back to reality na po tayo. Work po ulit. Ipon, tapos saka travel. So, totoo lang po, after na magbakasyon, nagkasakit po ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Kasi pag nasa bakasyon ka, ay hindi mo naman nararamdaman na pagod ka na. So, kami po ay nag-cruise. Nagpunta muna po kami ng Canada. Nagstay kami ng 4 na araw doon. 3 gabi. After noon, nag-cruise po kami papuntang Alaska. 7 araw po kami doon. Tapos bumalik po kami ng Canada. At doon po kami ulit sumakay ng eroplano. Nag-check-in muna po kami ng 1 araw, 1 gabi. Nag-stay kami doon, saka kami bumalik dito ulit sa San Diego. So, pagka nag-i-enjoy ka, hindi mo nararamdaman na sobrang pagod mo na pala. So pag uwi namin, talaga pong bagsak na bagsak ang katawan ko. Bumawi ng puyat. Alam niyo po yung hindi mo alam kung ano nararamdaman sa loob ng katawan mo. Parang sobrahan ng pagod. Hanggang ngayon po masama pakiramdam ko. Pero siguro mawawala na to dahil back na po ulit sa normal. Si ate naman po, yung isang ate ko ay bumiyahe ulit pa Canada ngayon. Ngayon ang flight niya, sinundo siya ng kapatid ko, ihahatid siya sa airport. Babalik siya sa Canada at papasyalan niya yung kanyang mga anak at apo sa Edmonton. Kasi yung pinuntahan namin sa Canada ay sa Vancouver. So ngayon po sa Edmonton siya pupunta. So babiyahe siya doon. After mga ilang araw, babalik siya ulit dito. Tapos after din ng mga, hindi ko alam kung ilang araw, babalik na siya sa Pilipinas. Nakakapagod po actually yung bayaw ko, yung isang kuya ko medyo sumama din pakiramdam at na-hospital pa nga dahil sa sobrang pagod din po. Alam nyo naman, di na tayo bumabata. So mas pagod pa po ang mamasyal kesa ang magtrabaho. Pero sobrang saya. Sa sobrang saya na hindi mo na nararamdaman yung pagod, katulad na sabi ko kanina. Ayun po, yung anak ko naman isa, ingat ka sa biyahe. Pupunta po siya ng Canada din, sa ibang part. Toronto naman siya. So ingat be, happy trip, regards, enjoy mo lang. Sa pamilya ko, kamusta na kayo? Medyo naging busy. Sa mga subscribers, salamat po sa mga bagong nag-subscribe at sa mga dati pa po, salamat sa inyong lahat. Sa mga bagong nakilala natin sa cruise, mga Pilipino na nag-subscribe, shout out sa inyo, Lori, Janeiro, yung iba po si sa dami po, hindi ko matanda. Basta sa lahat sa inyo na nakilala namin sa cruise, pati yung staff ng aming sinakyan na Royal Caribbean. Salamat sa inyo sa pag-asikaso sa amin, lalong-lalo na doon sa nag-aalaga sa room namin, si Janeiro. Salamat, saka sa mga waiter na nag-alaga sa amin, si I come from Lambok, si Lambok po, at saka si Frederick. Salamat, thank you Lambok and Frederick for taking
care of us. Take care also. Yun. We appreciate you. Mga waiter po namin yan na nag-alaga sa amin sa aming formal dining. At ang pagkain po mga kuratsa, hindi sobrang, siguro po yun ang kinasama ng pakiramdam namin eh. Want to sawa po ang pagkain at hindi healthy. Nakita niyo naman puro bacon, mga dairy products, lahat po ng hindi healthy kinain namin doon. Ice cream. Kasi po ang pagkain doon kasama na anytime. Pizza, mga ganun po. Syempre parang naaano ka naman, libre, kain ka ng kain. Parang sinasamantala mo na lahat pwede mo kainin doon. May mga steak, soup, marami pong prutas ako. Kaya nga ako, tuwing kakain ako, sinasamahan ko ng prutas para kahit po papano may healthy din naman sa kinakain. Pero nyo yun, tapos mga juice, matatamis yun, cakes, lahat ng klaseng hindi healthy pagkain nandun po sa barko. So 7 araw at 7 gabi namin yung binuno na walang control. Ay, sorry po. So kayo nga hindi kumain ng ganun, hindi po talaga healthy. Pero kasama po yun sa binayaran. Parang sige, kain ka lang ng kain. Pero napakaganda po ng Alaska tsaka ng Canada, Vancouver. Ang nagulat lang po talaga ako sa nakita ko sa Vancouver. Nagkalat po yung parang mga zombie na kung maglakad po sila patagilid. Sabi ni ate, equilibrium, hindi na nila mabalance yung sarili nila. Mga pababae, mga palalaki, mga naano po sa mga pinagbabawal na gamot. Nagkalat po doon sa area ng downtown. Minsan hinuhuli ng pulis, pero madalas nakakalat, natutulog doon. May dala pang aso, damit nila nandoon. Ganun po pala doon. Parang noong una medyo nakakatakot biro nyo, downtown yun, tapos nagkalat yung mga ganun doon. Napakadami po kahit saan ka tumingin. Yung iba maayos, manamit, yung iba may amoy, yung iba maayos pero pag lumapit ka may amoy. Ganun po pala doon. Talagang napakadami. Kung nakita nyo sa video ko mga nakaraan, naglalakad po sila patagilid, nakatayo sila nakatagilid, natutulog po sila ng nakatayo, nakaupo. Most of the time parang bali na po yung kanilang katawan na hindi na nila nababalance. So ganun po yung epekto ng pinagbabawal na gamot. Kaya kayo po kung may ano pa kayo sa sarili nyo, kung huwag nyong susubukan, or kung sinubukan ninyo, tigilan nyo na. Napaka ano po, sirang-sira ang buhay nila. Talagang magugulat ka, bakit ganun? Pero nagkalat sila doon, ba't hindi hinuhuli? Minsan, 1-2 beses nakakita kami ng hinuli. Pero yun lang, most of the time, sa ilang araw namin stay doon, nakakalat lang sila. So, ayun po, yung mga naranasan ko doon. Syempre, nag-vlog din naman po ako para ipakita sa inyo yung magagandang tanawin. Sobrang ganda po, talaga nakaka-amaze. Di po ba yun lang nasa ship ka, tapos nakukuhanan mo yung mga glacier? Ba tawag doon sa mga yelo sa Alaska? Ang saya po. Tigi-tigi sa kaming room doon, balik kami dalawa ni Don P magkasama. Tapos yung isang kapatid ko lalaki tsaka yung ate ko, magkasama din sila sa isang room. Tapos yung ate kong pinaka-eldest namin, kasama yung asawa niya. 3 room po kami. So kada lalakad kami, nakakapag-message kami sa isa't isa na magkita tayo dito, kain na tayo, ganyan. Wala naman po kami ginawa kundi kumain, manood ng show. Sila nagsusumba, nagsasayawan, nagbibidyoke. Kaya lang po yung kopya ko ng bidyoke ay hindi ko tinanggal ko yung sound kasi nakaka-copyright po ako. So sobrang saya po, lahat yun kasama yun. Pagkatapos kumain, nood lang ng mga comedy, ng mga sayawan, sayaw ka, dance for all. Kahit hindi ako mahilig sumayaw, dapat sayaw tuloy ako eh. Ang saya-saya po, sobra. Ang saya-saya.
So ayun po, pero sa ngayon sobrang pagod. Pahinga muna po sa travel. Siguro mga ilang buwan bago tayo ulit mag-travel. Nakakapagod po. Ngayon ko lang naramdaman pag uwi yung pagod. Kasi doon syempre, sa Canada magkakasama kami sa room, di mas masaya. Kaya lang mahirap sa restroom dahil isa lang ginagamit namin, 6 kami. Pero masaya po kasi talagang magkakasama kami sa isang room, 'di ba? Nakakapagkwentuhan kami anytime, sabay-sabay natutulog or kahit tulog yung isa, nandun yung isa. Pero sa sa ship nung sa Royal Caribbean nang bumiyahe na kami sa dagat ay kanya-kanyang cabin po kami. So pag nakaligo na kami, baba na kami, load na kami, kung ano man, kain na walang tigil, kakakain pa lang, kain na naman. Kasi po yung kainan doon ay open anytime, kahit na gaano karami kainin mo, kahit baunin mo, dali mo sa cabin mo, kumain ka ng kumain. So ganun na nga pong nangyayari dahil sa sobrang dami, talagang mapapakain ka, which is hindi naman healthy. Biro nyo ilang pizza yung nakain ko doon, burger, french fries, cake, ice cream, araw-araw nag-ice cream kami, leche plan, cake. Sobrang dami po ng pagkain. Parang marami din prutas. So tuwing kakain po kami, minimake sure namin na lalagyan namin ng prutas kahit pa paano healthy, pero hindi pa rin. Tapos kung matulog ka doon, syempre laging late, tapos gigising ka ng maaga dahil gising na sila, magbe-breakfast kayo sabay-sabay. Ang saya po, pero sobrang nakakapagod. Talaga na-drain po ako. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ko, na parang may sakit ako sa loob, pero nasusuka po ako, lagi buntis. Pero medyo okay na po ako ngayon. Siguro babalik na to sa dati kasi nga ito na po, back to normal na tayo, pasok na ulit. Friday po ngayon dito, TGIF. At maninibago tayo dahil ilang linggo tayong hindi pumapasok. So ayun po, buhay Amerika, trabaho, pasyal pag may time. Ang saya. Tapos po, ayun, lagi kayong magkakasama ng mga kapatid mo. Mas masaya yung kasama ko yung mga anak at mga apo. Alam yun na, kaya lang wala pa sila dito. Nakapetition na sila, pero na-approve na din po, pero hindi po ganun kadaling makapunta dito kahit approve na. Maghihintay ka pa rin ng date na matagal. Kami nga 23 years bago nakapunta dito na ni Don P. So lagi naman pong may good purpose yan. Shout out kay Sis Julita sa suporta, at saka kay Lods Benji. Suportahan lang tayo mga idol. Ayun po, God bless sa lahat. Shout out sa mga kaibigan ko sa trabaho, Malini, Candice, Darna, yung mga team lead ko dyan, Mira, hello, Ella, Maricoy, shout out sa iyo, kay Rina, sa lahat po ng mga kaibigan ko na sumusuporta, kay Miriam, Spice Girls, everyone, my family. BJ, enjoy kayo dyan sa Pilipinas ngayon. Isang anak namin ni Don P at nagbabakasyon. Kita ko pa na yung outing eh. Enjoy lang. Katapos niya, balik work na. Ganun lang, di ba? Kayod. So, ito po. Hihingal ako, di ba? Biruin nyo, baka naka-1 kilong bacon akong kinain dun. At yung bacon nila lalulunod sa mantika. Pero sobrang saya po. Hanggang ngayon parang wala laman yung utak ko, ganun. Parang lutang ako. Samantalang ilang araw na kami nakabalik. Martes, Miyerkules, Huwebes. Nakapahinga ako noon, pero ganun pa din. Pag masaya ka, hindi mo nararamdaman yung hindi mo nararamdaman yung pagod o puyat. So kay ate, ingat dyan, enjoy. Balik na ulit sa routine.
dagat o ilog. Sis, malaki yun. Ang ilog maliit lang. So sabi ko, bakit maliit? Hindi ganun kasi nag ano na kami dati, cruise. Mas malaki yung sinakyan namin na ship. Tinatanong ko bakit ganun. Yung pala, hindi pala pwede yung sobrang laking ship doon sa Alaska kasi hindi ganun kalalaki yung mga dagat nila. Magsisiksikan po yung ship pag sobrang laki. Magkakaroon ng sobrang traffic or whatever you call it sa ano. Pero just the same, nag-enjoy kami. Yun naman po ang importante. At kay kuya, pagaling ka kuya, napagod din siguro ng sobra. Kaya ayun, nagkasakit ulit. Pero sana okay na siya ngayon. Ano man, pakiramdam ko bumubuti-buti na rin po. Parang nasobrahan lang din ang pagod at puyat. At magiging normal din to. Kasi hindi naman po ako nilalagnat. Hindi naman ako inuubo. Para lang pong lagi ako nasusuka. Tapos masakit ulo. Minsan, tapos mawawala. Parang yung kaluluwa ko humihiwalay sa katawan ko. Yung ganun yung pakiramdam ko mula nung pagdating namin. Tapos lagi po ako natutulog. Hindi naman ako mahilig matulog. Kahit anong oras natutulog po ako. Tapos nahihilo ko pag nanonood. Kaya nga po hindi ako makapag-edit dahil parang ang sakit ng mata ko. Kaya yung upload ko medyo dahan-dahan lang po dahil nga iniingatan ko yung mata ko. Kailangan ko sigurong patignan at ayun nga po. Malapit na po ako sa work. Ingat po tayong lahat. Salamat po sa inyong suporta. God bless us all. Salamat po sa inyong walang sawang suporta. At kasama po kayong lahat sa prayers ko na maging maayos kayo, maging hawa, maging masaya, walang sakit. Mas marami pong nagdadasal sa inyo. Mas magiging magkakatotoo ko ano man yung winiwish ninyo. So, wish ko lang sa lahat ng mga tao na tumutulong o nakasuporta sa kapwa nila maging maayos din ang buhay katulad namin, di po ba? Salamat po mga bracha, I love you all. It's good to be back to normal, back to reality. Ito po ang reality ng buhay. Na-miss ko lang po kayo kaya ako'y nag-vlog ngayon makausap ng ganito kasi nung mga nakaraan kuha lang ako ng kuha, sobrang busy po, halos hindi naman ako pangamusta, makapagpasalamat sa mga bagong subscribers. So ayun po, YouTube, nananawagan ako sa inyo, huwag niyong kuhanin yung kita ko. Paano makakatulong niyan kung kinukuha niyo lagi yung kita ko? Di na nga malaki kita ko, kinukuha pa ng YouTube Hindi ko alam kung bakit. Nagreklamo na ako sa kanila pero wala. So tuloy pa rin ako mag-upload. Yun lang po, bye bye po, God bless. Meron ako nakitang aso, ang cute. Hintayin natin tumapat dito sa bilog na ito. At saka natin na kuhanan. Kulay itim siya at feathery egg. Ang cute po ng aso, kaya lang nakakatakot. Ayun, ang laki. Siguro po ewan ko anong aso yan. Parang kamukha nung alaga ng kapatid ko, kaya lang puti yun sa kapatid ko na parang dirty white. Ang cute po ng aso, di po ba? Ayun siya, si Blackie. Blackie.
Marami akong may alagang aso rito eh. Ayun lang po.